Nandoon din si Count Ari at gustong makipag-usap kay Joshua tungkol sa isang mahalagang bagay. Sa pag-alis ng Duke, tinanong ng Konde si Joshua kung itinuturing pa rin niyang basura ang mga rapier, at si Joshua ay tumugon sa pagsasabing hindi niya iniisip na basura sila. Ngunit hindi nila malalampasan ang mga sibat. Si Count Ari ay na-trigger sa pamamagitan ng pahayag ni Joshua at ginagamit ang kanyang mga negatibong enerhiya upang takutin siya. Ngunit napigilan ito ni Joshua at lumakad patungo kay Ari, tumagos sa kanyang espiritu, bilang nagpapaliwanag. Alam na ngayon ni Count Ari ang antas ng lakas at mana ng 10 taong gulang na si Joshua. Pumasok ang Duke at sinabihan silang huminto sa mga pagtatalo. Pinayagan niya si Joshua na sumali sa Imperial Knight Order ngunit sa una ay itinaas siya sa ranggo ng 3 batalyon. Natarante si Joshua pero tinanggap niya ang sinabi ng Duke. Sa Agnes Mansion, nababalisa at nag-aalala si Vanessa dahil tinawag si Babel sa palasyo ng Imperial. Isinusumpa niya si Joshua dahil sinira niya ang buhay ng kanyang anak. Sinabi ni Chiffon na pupunta siya sa Accardi, ang kabisera, ngunit pinigilan siya ni Vicessa. Nag-aalala siya na baka malaman ng Duke at parusahan si Chiffon. Sinabi ni Chiffon na walang dapat ipag-alala at tiniyak kay Vanessa na ginagawa niya ang lahat para sa kanya. Malinaw na may higit pa sa karaniwan sa pagitan ni Vanessa at Chiffon, habang hawak niya ang kamay nito at hinahalikan ito. Si Joshua ay nasa likod bahay na nagbabalik ng lakas at nagsasanay. Habang naririnig niya ang mga yabag ng may lumapit sa kanya, iniisip niya na baka nag-hallucinate lang siya. Pero habang lumalayo siya, nakikita niya si Zero, ang kanyang impormante mula sa mga pintuan ng buwan. Humingi si Joshua ng anumang bagong update kay Zero, at sumagot si Zero na lalabas siya ng bayan, kaya naman hindi siya makakahanap ng impormasyon tungkol kay Draxia Bell Grace sa loob ng mahabang panahon. Alam ni Joshua na pupunta si Zero sa Thrawn Empire, at habang binabanggit niya ito, nagulat si Zero no obserbasyon ni Joshua. Sinabi ni Joshua kay Zero na maaari rin siyang maglaan ng oras upang mahanap ang pulang barya, ang komisyon niya ay nangakong ibibigay sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Zero kay Joshua na may kaugnayan si Draxia Bell sa Avalon Empire. Hindi na nagulat si Joshua dahil alam na niya ang impormasyong ito. Ipinaalam ni Zero kay Joshua ang tungkol sa relasyon ni Marcus Britton at Draxia. Zero ikinonekta ni Joshua ang mga tuldok at sinabi na sinusubukan ni Emperor Marcus na palayasin ang Agos Emperador ng Swallow Empire, si Verona Bell Grace, at inilagay si Draxia, ang di natatalo na Diyos, sa kanyang lugar. Nakatayo si Count Arie na may hawak na espada at iniinsulto ang kasalukuyang emperador ng Swallow Empire. Nagmarcha ang mga sundalo ng emperador upang labanan ang bilang para sa kanyang hindi mapapatawad na mga salita. Inatake nila siya ngunit natalo, bumagsak pabalik sa lupa na may mga sirang kalasag. Gumagamit ang mga sundalo ng pamamaraan para lumaban, ngunit hindi apektado ang bilang. Samantala, si Duke Tremblin, isa sa 3 nangungunang pinakamaimpluwensyang tao sa imperyo ng Avalon, ay nagpapakita ng kanyang diving strike mula sa itaas ng kalangitan. Pareho silang nag-uusap ng mga walang kwentang bagay at napagtanto ni Ari na si Duke Tremblin ay hindi kasing saya ni Duke Agnes, sa kabila ng kanyang mga kasanayan. Binanggit ni Ari si Draxia Bell, at nang marinig ang kanyang pangalan, hiniling sa kanya ni Tremblin na mag-ingat sa mga sinasabi niya. Sinabi ni Count Ari na kailangan nilang matalo kung makikipaglaro sila sa laro ni Draxia. Ipinaalala sa kanya ng Duke ang mga utos ng kanyang kamahalan, ngunit si Ari ay tila hindi natinag sa alinman sa kanila. Naalala ng Duke ang mga salita ni Evergrande nang sabihin niyang hindi mapagkakatiwalaan si Count Arie at maaaring magtaksil anumang oras. Sa akademya, nag-alok si Icarus na maging subordinate ni Joshua at pagsilbihan siya, at nalito si Joshua. Habang si Icarus ay isang marangal na karaniwang tao. Ipinaliwanag ni Icarus kung paanong si Joshua ang susunod na pinakamahusay, nahihigit sa lahat ng mga kabalyero ni Avalon sa lakas, at ang pagsilbihan siya ay magiging isang malaking bagay. Nagulat si Joshua, ngunit tumugon siya sa pagsasabing tumanggi ako. Habang tumatanggi si Joshua, natarante si Icarus dahil inaasahan niyang papayag si Joshua sa kanyang hiling. Sinabi ni Icarus na wala siyang mapapala sa pagiging lingkod niya kundi patunayan lamang ang kanyang sariling halaga. Ipinaliwanag ni Joshua kung bakit ayaw niyang maging lingkod niya dahil higit pa ang inaasahan niya kay Icarus. Hindi niya nais na sayangin siya sa pamamagitan ng pagsisikap na protektahan at alagaan siya sa buong buhay niya.
Gusto niyang manatili sa akademya at itigil ang anumang katiwalian o maling gawain na maaaring mangyari. Ipinaliwanag ni Joshua kung paanong hindi niya gustong magtrabaho ang kanyang mga tao para sa kanya, at pumayag si Icarus na manatili sa akademya at baguhin ang mga paraan nito. Ang ikatlong prinsesa ng Swallow Empire, si Verona Belle Grace, ay nakikipag-usap sa kanyang ama at napagtantong siya ay nag-aalala tungkol sa isang bagay. Sa pagtatanong, ipinahayag niya na nag-aalala siya tungkol sa pagsuko ng imperyo sa kanyang kapatid, na si Demero, na hindi nagpakita sa loob ng 10 taon. May tsismis na maaaring siya ay namatay. Inaaliw niya ang kanyang ama at ipinaalala sa kanya ang mga oras na ang lahat ay tunay na masaya sa kanyang pagiging emperador. Ipinahayag niya kung gaano siya ipinagmamalaki sa kanyang ama. Habang sila ay parehong nag-uusap, isang sundalo ang nagmamadaling lumapit, sumisigaw na ang mga gwardya sa hangganan ay sinalakay at pinatay ng awtoridad ng throne. Sa residence ng Imperial Palace, nakilala ni Evergreen ang Magic Town Master, si Ian Dunpere. Tinanong niya ang punong bayan ng dahilan ng pagtawag sa kanya. Tinanong siya ni Ian tungkol sa kanyang buhay sa imperyo, na ipinaliwanag niya ay mabuti, at nagpapalim din si Ian na sumapi siya sa 4th Prince Van Britain, na pinaniniwalaan niyang magtatagumpay sa trono. Sinabi sa kanya ni Ian na maaaring mapatunayang mali ang kanyang desisyon dahil maaaring hindi magtagumpay si Van sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ian na ang upuan ng kulog ng 7 salamangkerong, si Jack Stirropes, ay pinatay, at inalok niya si Evergrande na kunin ang kanyang posisyon. Tumanggi si Evergrande, at nalaman ni Ian na ginagawa niya ito dahil sa Imperial Treasury. Ian also asks Evergrande to inquire kung sino pumatay kay Jack. Sa pagpasok ni Joshua sa kaharian ng Imperial, hindi siya pinapasok ng mga kabalyero. Sinabi niya na siya ay dumating upang mag-apply para sa pangunahing labanan ng Butcher, kapag ang isa ay maaaring makapasok sa pamamagitan ng pagnanakaw sa lugar ng kabalyero na kanilang kinakalaban, at ang mga namamahala dito. Ang labanan ay kilala sa kanilang kalupitan. Sinabi ni Joshua na aakyat siya sa ikatlong upuan, upang kunin ang upuan ng isang commander ng batalyon, at makuha iyan mula sa imperial na kabangyaman. Nakatayo si Joshua, inaalala ang mga nakaraan, nang may marinig siyang papalapit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sir Seren Van Britain. Sa Swallow Empire, hiniling ng emperador sa kanyang mga tauhan na huwag pansinin ang bagay ng ilang sandali hanggang nahanap nila ang tunay na pagkakakilanlan ng kalaban. Sigaw ng isa sa mga kabalyero na nakumpirma na nila ang presensya ng crest ng throne sa eksena. Isang lalaki ang pumasok sa silid at ipinakilala bilang Prinsipe Lucifer. Binati niya ang emperador, pagkatapos ay ipinahayag niya kung paano ang mga kabalyero at maharlika ay walang silbi at wala nang mas mabuting gawain kaysa akusahan si Thrawn ng pag-atake sa kanila. Sinabi niya na si Thrawn ay abala na sa bago nitong emperador at hindi siya gagawa ng ganoong kamatayan ng pagkakamali. Ipinapalagay niya na maaaring ang Avalon Empire ang kumukuha sa kanila. Sa dakilang palasyo ng Imperial ng Avalon, iniulat ng itim na hangin ang pagkamatay ng emperador. Nag-aalala ang duke na baka may nakaisip sa kanilang plano. Nagtatanong siya tungkol sa pumatay, ngunit wala pang nakakakilala sa kanya. Ipinaalam din sa emperador ang pagsali ng anak na babae ni Big sa akademya, na lubhang ikinababahala nila. Tinitiyak ng duke na si Cain ay may kakayahan na protektahan si Joshua sa hinaharap at ito ay nabubuhay at sinanay mismo ng duke. Ipinaalam sa duke ang pagsali ni Joshua sa Imperial Knight Order. Inutusan ng duke si Cain na makipagsapalaran sa kanya, at nababahala si Cain na baka siya ay matalo at masaktan ng husto. Sinusubukan lamang ni Duke Agnes na ipahayag ang kanyang galit sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Cain. Pagkatapos ng sparring, tinanong niya ang mga ulo ng baron tungkol sa mga batang lalaki mula sa 2 sa 12 pamilya na pinahiya at natalo ni Joshua. Ipinaalam niya sa duke na ang pamilya Marquis ay maaaring magpadala sa kanila ng isang opisyal na liham dahil ang kanilang nag-iisang anak na lalaking, si Veron, ay naging biktima ng away ni Joshua. Ang duke ay nag-aalala na ang pamilya Marquis ay maaaring talakayin ang bagay sa dakilang Noble Conference na maaaring lubhang nakakahiya. Sinabi ni Duke na hindi niya mapagalitan si Joshua sa paggawa ng mabuti at paninindigan laban sa mali. Ipinaalam din sa kanya ni Baron Head na si Babel ay darating sa Accardi dahil siya mismo ang tinawag ng emperador. Samantala, papunta na si Babel sa palasyo ng imperial, at tiniyak ni Chiffon sa kanya ang kanyang lakas na posisyon sa imperyo. Pagkatapos ay tinanong niya si Babel ng isang kakaibang tanong, na ikinalito niya.
Tinanong niya kung ano ang gagawin ni Babel kung nalaman niyang ang kanyang ama, ang Duke Agnes, ay hindi niya tunay na ama. Nagsisinungaling si Chiffon at sinabing humihingi siya ng isang kabalyero na natigil sa isang katulad na sitwasyon. Sumagot si Babel na kung siya yon, mamahalin at igagalang niya ang kanyang mga ama ng patas dahil sa magandang nagawa nila sa buhay nito. Dahil iyon lang ang paraan para lumakas siya at mag-mature. Namangha si Chiffon sa kanyang tugon, and with that, nakarating sila sa palasyo. Habang nakatayo si Joshua mula sa tapat ng dingding, kinausap niya si Van Surseren ng pure-blooded princess. Ang kanyang ama, si Marcus Britton, ay isang lalaking pumatay sa lahat ng kanyang mga tao, ang mga nagmana ng blood imperial at sinumang sumalungat sa kanya, kaya naman kilala siya bilang soberano ng dugo. Ipinanganak niya si Van Surseren para sa mga layuning pampulitika at sa kasamaang palad, ipinanganak siyang bulag. Ang Master ay patuloy na nagbabantay sa kanya higit sa lahat dahil siya ay nagtataglay ng isang kalidad na tumitingin kahit nasa mga nakarating sa Master Realm. Humihikbi siya ng tanungin tungkol sa kanyang kalunos-lunos na sinapit ni Joshua. Pag-alis niya, sinabi ni Joshua na makikilala niya siya mamaya, hindi pa tama ang panahon sa ngayon. Sa Emperor's Marquess Anna Grace ang anak na babae ng Diyos ng Digmaan, ay dumating upang makilala ang emperador. Nagtanong ang emperador tungkol sa plano ng Diyos ng Digmaan sa pagsisikap na harapin si Prinsipe Lucifer na nagtatanggol sa Swallow Imperial. Sinabi ni Anna na hindi siya sigurado na nag-trigger sa emperador, at ipinakita niya ang kanyang galit sa anyo ng pagpapakawalan ng kanyang enerhiya na nakakaapekto kay Anna. Nagalit siya dahil tinulungan niya silang dalawa, at ngayon ay tinalikuran na siya ng mga ito at hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga sinabi at sinabing hindi na ito mauulit. Sinabi niya na mangangako siya ng isang Duke peerage sa halip na ang Marquis peerage. Galit na galit si Anna habang iniisip niya sa kanyang sarili na ang pagpatay ng mga gwardya sa hangganan ay isang pag-aaksaya ng lahat at isang libangan lamang para sa emperador. Siya ay tumugon, sinasabing oo ngunit hindi sigurado kung papayag ang kanyang ama sa kanyang alok. Sinabi ng Duke na wala silang pagpipilian at dapat gumawa ng isang plano sa lalong madaling panahon. Nakarating na si Evergrande sa lugar kung saan pinatay si Jack Stirropes. Napagtanto niya na si Jack ay pinatay ng isang taong nagtataglay ng Bronto. Gustong malaman ni Prinsesa Van ang tungkol kay Joshua Sanders, at habang nagtatanong siya kay Ellen, sinabi sa kanya na si Joshua ay ang 10 taong gulang na anak ni Duke Agnes. Patuloy niyang sinasabi kay Van na si Joshua ay nagtataglay ng mga pambihirang katangian at may potensyal upang maging isa sa 9 na bituin ng imperyo. Pumasok si Joshua sa Imperial Night Drill Hall at napagtanto na hindi nagbago ang lugar. Ang 11 at 12 batalyon ng mga kabalyero ay nagkakaroon ng spar at pinasisigla ng kanilang mga taga-suporta. Habang umaatake ay nagkakagulo rin sila at nagmumura sa isa't isa. Sa kanilang pagbibiro, naririnig si Joshua na tumetawa sa kanya. Habang papalapit siya, tinanong nila kung ano ang ginagawa niya sa isang lugar kung saan bawal ang maliliit na brats. Walang sinabi si Joshua, sa halip ay ginamit niya ang kanyang dawn ring para ipakita kung sino siya. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya sa kanila na naparito siya upang mag-apply para sa blood fight ng Butcher. Kinikilala nila si Joshua dahil siya ay itinuturing na maliit na bituin ng kontinente at maaaring gumamit ng mana sa edad na 10. Alam na alam ni Joshua ang mga tuntunin ng labanan, habang ipinaliwanag niya na ang mga humahamon sa labanan ay nakakuha ng posisyon ng imperial na kabalyero pagkatapos ng tagumpay. Ang knight na matatalo ay aalisin sa kanyang posisyon. Nangako siya na akuhin ang buong responsibilidad para sa mga kahihinatnan. Pagkatapos ay sinabi niya na ang 11 at 12 na batalyon ay dapat sumunod. Habang hinahamon sila ni Joshua, umatras sila, gumagawa ng mga dahilan upang maiwasan ang pag-aaway. Ayaw nilang saktan ang anak ni Duke Agnes, alam ang kahihinatnan na kanilang haharapin. Napagtanto ni Joshua kung gaano sila kaina at kahinaan sa kanilang lakas. Upang matrigger o mastiyak, magudyok sa kanila, tinawag niya silang mga duwag at pinapahiya sila. Pagkatapos ay humakbang sila upang ipakita ang kanilang tunay na lakas kay Joshua, anuman ang mangyari mamaya. Nagulat ang mga kabalyero sa mga bagay na tinataglay ni Joshua, isang singsing sa madaling araw, isang aura, at isang artifact. Sinabi ng knight na humahamon sa kanya na natanggap lang ni Joshua ang lahat ng ito mula sa kanyang pamilya at hindi nagtataglay ng mga tunay na katangian ng kanyang sarili.
Hinahamon siya muli ni Joshua at tinitiyak na hindi siya aalis sa larangan ng digmaan. Na-trigger ang kabalyero ng tawaging duwag. Inatake niya si Joshua gamit ang kanyang crank mana sa sukdulang lakas. Habang ginagawa niya yon, naniniwala siyang natakot si Joshua at umalis, ngunit napagtanto niya yon. Matatag pa rin si Joshua at handang lumaban. Si Viper Bicem, ang 12th Battalion Vice Captain, ay nagpakita at sinabi na siya ay magiging kalaban ni Joshua. Ang mga kabalyero ay nag-aalala at pinigilan siya. Nagpapakita siya ng pakikipagkaibigan at sinabing poprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan kahit na mawalan ito ng posisyon. Humanga si Joshua at sinabi niya na, sa kanyang nakaraang buhay, lubos siyang protektado nitong tao, at siya ay nalulugod na tumayo para makipag-spar sa kanya muli. Sumisigaw si Joshua, na nagsasabing makakamit niya ito sa loob ng 5 taon at titiyakin ang 11 at 12 batalyon ay itinuturing na pinakamalakas. Narating ni Babel ang palasyo ng imperyo at binati siya ng emperador. Sinabi niya sa emperor na magiging 15 na siya ngayong taon, na ikinamangha ng emperador habang sinasabi niyang walang nakaabot sa B-rank level sa kanilang kabataan sa Avalon Empire. Naalala ni Babel si Joshua, at habang binabanggit niya siya, sinabi ng emperor kay Babel na hindi kailanman maaaring maging kayamanan ng Avalon si Joshua. Pagkatapos ay binigyan ng emperador si Babel ng isang elixir, na dapat niyang inumin upang madagdagan ang kanyang mana. Habang iniinom niya ito, bumagsak siya sa lupa at ang emperor ay pumunta upang sabihin sa Babel na kailangan niyang hindi mawawala ang kanyang upuan ng succession kay Joshua. Pagkalipas ng 5 taon, hinirang si Joshua bilang commander ng 12 batalyon, at lumakad siya ng may pagmamalaki, pinatawag ang mga kabalyero. Nang bumalik si Joshua, tila payapa ang Igrant na kontinente. Gayunpaman, mayroon pa ring mga pagsasabuatan na nagsimulang mamukadkad. Ang 3 imperyo sa kontinente ay itinuturing na mga superpower. Si Marcus Van Brayton, ang emperador ng imperyo ng Avalon, ay nakipagsanib puwersa kay Draxia Bell, na ang kabalyero ng kaharian ng Swallow, at gumawa ng masamang dugo sa subordinate na county ng Swallow, ang prinsipalidad ng Thrawn. Nalaman ni Emperor Verona ng Swallow Empire ang kanilang plano at nagawa pa niyang pigilan ang digmaan. Ang ikatlong superpower, ang banal na kaharian ng Hubalt, ay naghahalal ng kanyang papa. Pagkalipas ng 5 taon, nagpakita si Joshua sa kaarawan ng unang prinsipe. Dumating na rin ang mga dalagang sina Cheryl at Cox at hindi pinayagan ng mga anak ng pamilya Marquis na sina Natasha at Gawag. Sila ay pinahiya ng mga ito at sinabihan na ang kanilang pamilya ay nasa bingit ng pagkawasak, ngunit sila ay walang pakialam dito. Pumasok si Joshua at sinamahan sina Cheryl at Cox sa loob. Nakilala ni Cheryl si Joshua at hiniling na sumayaw sa kanya sa party. Ngunit tumanggi si Joshua, sinasabing kailangan niyang bantayan ang kastilyo. Pinaalalahanan siya ni Joshua na siya ay si Joshua Sanders, mula sa pamilyang Baron at sa pamilyang Agnes. Habang si Joshua ay nakatayong mag-isa na nagbabantay sa kapaligiran, nakaramdam siya ng presensya at hiniling nitong ihayag mismo. Habang nagpapakita siya, alam ni Joshua ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Aisha Sethrophy at dumating upang patayin ang unang prinsipe. Laking gulat niya nang malaman ni Joshua ang kanyang pagkatao. Habang inaatake siya nito, nagsinungaling si Joshua, na sinasabing siya ang itim na dragon, at siya ay natakot at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na umalis sa lugar. Siya ang Assassin Queen, na naging bahagi rin ng buhay ni Joshua noon. Nagsimula na ang party at lahat ay curious kung kanino sasayaw ang prinsipe. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pamilya ng Pontier habang nakikita nila si Cheryl. Nabigo at nalulungkot si Cheryl nang mapagtanto niyang lahat ng tao ay nagbibigay sa kanya ng masamang tingin. Pumasok ang mga preview, sina Kaiser Van Brayton at Scissoren Van Brayton, sa loob. Binati ni Kaiser ang lahat at iniisip ni Scissoren si Joshua. Nakita ni Kaiser si Cheryl at nilapitan siya para batiin. Nagtanong siya tungkol sa kanyang pamilya at sinabing nag-aalala siya sa kanilang pamilya. Pagkatapos ay nag-aalok si Kaiser na sumayaw sa kanya, ngunit pinag-isipan niya ang katotohanang hindi niya kayang panindigan para gumawa ng mas maraming kaaway sa palasyo. Dahil lahat ng mayayamang maharlikang bata ay nakatingin kay Kaiser. Tinanggihan niya siya at habang tinatanong ni Kaiser ang dahilan, pumasok si Joshua, na sinasabing siya ay kay Cheryl partner ngayong gabi. Binati ni Joshua si Kaiser, at humanga ang lahat kay Joshua at sa paraan ng kanyang pagpapanatili ng kapayapaan sa imperyo sa loob ng 5 taon.
Humingi ng tawad si Joshua kay Kaiser dahil pinasayaw siya ni Cheryl. Pumasok si Gawag, na hinihiling kay Joshua na huwag maging mahina ang loob sa prinsipe, ngunit iniiwasan siya ni Joshua. Sinabi ni Prinsipe Kaiser na siya ay matuwid at ayaw niyang gumawa ng kaguluhan sa party. Hinihiling niya na mag-enjoy ang lahat. Sinasayaw ni Joshua si Cheryl, at sinabi niyang tinulungan niya ito dahil sa pangako nila kanina nang iabot nito sa kanya ang simbolo ng kanyang pamilya.